Kung dito sa Luzon, ngayong araw lang tayo muling nakaranas ng malawakang brownout, sa Mindanao po, matagal na yang problema. Nabigyan pansin lang ito dahil sa nalalapit na eleksyon kung saan gagamit ulit ng mga dekuryenteng PCOS machines. Nakatutok si Bam Alegre. Isang matamlay na kandila ang tanging liwanag sa dilim sa bahay ni Lola Paquita sa Zamboanga City. Karaniwang tagpo na raw ito tuwing may rotational brownout, madalas 3 beses sa isang araw. Apektado ang mga residente, maging ang mga negosyo at hanggang sa daloy ng trapiko dahil di gumagana ang mga traffic light. Paliwanag ng Samselco, pangunahing power provider sa Zamboanga City, kulang ang nalilikang kuryente kumpara sa pangangailangan ng lungsod. Ang kinukunan kasi ng power supply ng Samselco na Agus at Pulangi hydropower plants, bumaba ang produksyon ng kuryente. Ang tubig kasi sa Lake Lanao na nagpapaikot ng mga power generator ng 2 planta, bumaba nitong Abril. Mahalaga ang Agus at Pulangi hydropower plants hindi lang sa Zamboanga City, kundi sa buong Mindanao. Dahil dito galing ang halos 70% ng kuryente nito. Nabigyan pansin ngayong taon ang kakulangan ng kuryente sa Mindanao dahil gagamit uli ng dekuryenteng PCOS machine sa eleksyon 2013. Pero giit ng Department of Energy o DOE, handa raw silang tugunan ito. Dapat may mga standby generators doon sa mga presinto. So this is in coordination with also the local government, also with especially yung ating mga electric cooperatives. Ang mga hydroelectric power plants sa Agus at Pulangi, maging ang diesel power plants sa Iligan, ang mga pangunahing power generators sa Mindanao. At ayon sa Department of Energy, isa sa kanilang solusyon ng pagpapalakas ng mga produksyon nito bukod sa paglalagay ng standby generator set sa mga presinto. Kabalikan din ng Department of Energy ang mga electrical cooperatives para solusyonan ang problema sa kuryente. Pero may kapangyarihan daw ang Commission on Elections na pahintuin sa araw ng eleksyon ang malalakas kumonsumo ng kuryente katulad ng mga mining company, mga mall, pabrika at iba pang establishmento. Pakikiusapan daw na wag muna mag-operate sa araw ng eleksyon. Pagtitiyak ng COMELEC sakaling mawala ng kuryente sa araw ng eleksyon, hindi basta maapektuhan ng mga PCOS machine na may bateryang kayang tumagal ng hanggang 16 na oras. At may 2 extra PCOS battery rin daw ang bawat bayan o lungsod. Bukod pa sa nakahandang generator na kaya mag-supply ng kuryente ng hanggang 16 na oras. Power failure is probably one of the least reasons why a failure would be declared. Yung failure of elections, it's a drastic solution. It's a very disruptive solution, and it's not likely that the COMELEC will do that, lightly, no? Bam Alegre, nakatutok 24 oras.